Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Kilala hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa dahil sa makasaysayang people power. Pero ipinapanukala ngayon na baguhin ang pangalang EDSA at gawing Cory Aquino Avenue. Nakatutok si Jamie Santos. Isang panukalang batas ang isinusulong ngayon sa Kongreso upang palitan ang kasalukuyang pangalan ng makasaysayang Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Sa House Bill No. 5422 ni Bohol 1st District Representative Rene Lopez Relampagos, nais itong gawing Cory Aquino Avenue. Sa panahon daw kasi ni Cory, naibalik ang demokrasya sa bansa nang naganap ang EDSA People Power noong 1986. Nirerespeto naman ng mga ibang kasamahang mambabatas ang panukala. Pero may mga hindi sang-ayon. Ayon kay Zambales Representative Mitos Magsaysay, marami nang nagtangkang palitan ng pangalan ng EDSA pero lahat ay nabigo. And there are a lot of places where they can pay tribute to former President Cory Aquino. So it doesn't have to be EDSA. Hindi rin sang-ayon si House Minority Leader Edsa Lagman na baguhin ang pangalan ng makasaysayang EDSA. I think that's a very partisan measure. Mahirap naman burahin mo yung pangalan ng EDSA sapagkat iyan ay talagang institution na sa atin. We should honor that name rather than discard it. Highway 54 ang dating tawag sa EDSA, pero sa bisa ng Republic Act No. 2140 noong 1959, ipinangalan ito sa Filipino historian na si Epifanio de los Santos. Ang EDSA ang pinakamahabang avenue sa bansa na may habang 24 kilometers at nagsisilbing pangunahing kalsada sa Metro Manila. At kung ang taong halos araw-araw na sa EDSA ang tatanungin, hindi mo maganda sir eh. Parang yung mga tao sanay na, baka maligaw mo yung mga taga-probinsya eh. Mas maganda pa rin kasi EDSA kasi nakatatak na sa natin eh. Wala rin naman magbabago sa daloy ng trapiko eh. Siguro yung pangalan lang. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.